So, ayun. Nandito na naman tayo sa bagong session natin. Ayan. Yung nakikita nyo ngayon is yung mga ideation na ginagawa ko bago ako maggawa ng perspective sketches na tulad nito. So, ang nangyayari po, ang ginagawa ko muna is yung ganitong bagay, yung ideation na kailangan kong gawin. Sa akin lang naman to, sa process ko lang naman to siya, kung saan by this way na ko siya, na may initial na na guide na ako sa kung anong gusto kong design, anong gusto kong gawin sa design, tulad ng ganito, anong shape, anong mga connection, ang mga gusto kong gawin sa isang design sa furniture. So, at dito din, kung makikita nyo, naka layout siya sa side view. Itong part na to. Dito din inaano ko na yung proportion ng furniture. Yan, tulad nito, yung side view ng back niya, na ko na kung ano yung gusto kong concept na nakikita kong maganda para sa akin lang naman, kasi alam naman natin na bawat furniture designer ay meron silang tinatawag na style, kung anong style yung gusto nilang gawin. Merong iba na more on yung parang industrial type na na furnitures. Meron din namang ang gusto ay yung contemporary, at yung iba naman ay more on into luxury. So, yan, makikita natin, ma-identify natin ang concept o ang style ng isang furniture base sa kanyang location. Minsan, tulad ng mga Japanese style na furniture, iba yung style ng furniture nila compared mo sa yung US market at yung sa European market. Mostly ng mga luxury brands ng furnitures ay makikita mong brands ay galing ng European market. So, yun ang nakikita ko. Depende na din yun sa ng iba, kung ano yung feel nila, kasi bawat style ng furnitures, masasabihin nila na yung type of furniture na pinoproduce nila ay luxury. So, yun ay magdidepende din sa style o sa taste ng buyer, dahil alam naman natin na ang nagdidikta talaga ng value ng isang product ay ang buyer, hindi ang nagpo-produce. So, ngayon, papakita ko sa inyo kung paano natin gawin itong chair na to. Initial sketch lang naman sa perspective. So, ayan, pinakita ko na sa inyo yung guide ko. So, iba-ibang designer, iba-ibang style ng process ng ideation nila. So, yung sa akin na isang style lang. So, madami naman kayong makikita sa internet talaga ng iba-ibang style ng iba-ibang process ng ideation, o yung paggawa ng kung saan ideation o conceptualization ng design. So, ang sa akin ay yung ganito. So, humahanap ako ng halimbawa may nakita akong magandang
joints lang, yung joinery sa internet na gusto kong mailagay sa sa part ng furniture. So yun, ginagawaan ko siya ng concept. Minsan naman tulad nito, my plan is yung back part na ito, yung itong part na to, ang gusto ko sana dito is ang material na gagamitin ay yung yung usong-uso ngayon sa market na metal, na yung finish ay yung parang brass na antique brass na brass antique. Yun. O pwede din naman na na yung ang finish na gagawin ay yung glossy na brass or brass gold. So yun nga pala, ang process ko nga pala sa paggawa ng talaga ng perspective sketch para sa aking mga mga presentation tulad ng ganito. Nagsisimula talaga ako sa box. So boxing method. Yan, boxing. Naka-perspective box siya. Yan. Tapos yung dimension nito is kinukuha ko na. Alam ko na kung ano yung gusto kong scaling sa paggawa ko ng sketch. Yan. So usually itong outside na to, itong box na to, so ito yung front view niya, dito yung side, binabox ko to siya sa outer scale na gusto ko. Pero hindi naman to siya talaga basihan sa kung ano yung scale ng ng furniture, kasi nga alam naman natin na bawat furniture ay iba-iba yung scale na gusto. So ganito lang sa akin. Pagkatapos ko gumawa ng box na ganito, perspective box, kukunin ko naman yung diagonal side niya. Gagawa tayo ng diagonal line para makuha natin yung center ng bawat face ng box na ginawa natin. Yan. 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 Yan lang yung technique na ginagamit ko. Kasi may nakikita din kasi akong iba na ang technique nila ay yung parang paggawa nila ng perspective ay galing sa ellipse. Pero hindi ko pa na-try 'yon. So mas mas komportable ako sa boxing method. Yan, yung ganito. Yan. Tapos ginagawa ko, so bali ito yung natin, yung overall width. Yan. Gagawin ko, hahanapin ko yung pinaka-top ng niya, seat. Yan dito. Ano lang, ang technique na ginagamit ko ay mata-mata sa Bisaya. Yan. Ganyan. So tapos alam naman natin na ang ng furniture ay na meron siyang inclination sa back. Sa mga hindi pa alam dyan, ang usual na ginagamit ko sa inclination ng seat at ng back, so tulad nito dito, yung dito, angle of inclination ng seat at ng back, pag lounge chair at dining chair, naka 103 degrees siya. Yun ang nakita kong pinaka-comfortableng angle ng isang chair. Tapos naka-drop ng 3/4 o 19 mm, 12 to 19 mm ang back leg. So sa yung sinasabi kong yung 12 to 19 mm na drop is, halimbawa ang seat ay ganito, usually ang seat natin ay naka 90 degrees siya sa ground, di ba? So para maging relax yung sitting position mo, yung back leg ay putulan mo ng 12 to 19 mm para mo tilt siya palikod at maging mas relax yung sitting position mo. So yan.
Yan. So, yan. Dito na tayo. Medyo mahirap yung posisyon natin sa pag-i-sketch kasi nga medyo mababa yung mababa ang ating lamesa. Kasi ang ginagamit kong table ngayon is yung working table ko na maliit sa kwarto. At hindi siya komportable. Kasi pag nakatayo ka, medyo mababa ang table. Ayan. So, ayan. So, ayan guys, pinakita ko lang sa inyo kung paano ako nagsisimula ng sketch ko. So, galing sa box na nakita nyo kanina, i-develop natin siya. Yung mga posisyon ng leg. Ayan. Posisyon ng backrest. Ang panimula talaga ay yung boxes talaga. Ayan. So, ayan. Di-develop natin yung back na tulad ng ganyan. Tapos, i-create natin yung curve. Tapos, may drop siyang ganyan. Ayan. Ganito din sa kabilang side. Ayan, ganyan. Ganyan lang siya guys. Kung ano. Sa mga gustong matuto pa dyan, message lang kayo o comment lang kayo kung ano yung gusto nyong matutunan sa pag-develop ng furniture design. Sa mga magtatanong kung ilang years na ako sa furniture industry, medyo matagal-tagal na po. Ngayon nasa 15 years na tayo dito sa overseas kasi nga OFW tayo. Yan. Kung gusto nyong malaman kung saang lugar ako, PM nyo lang ako. Meron tayong Facebook. Hanapin nyo lang yung Onodo Studio sa Facebook. At dito din sa YouTube natin. Pwede kayong mag-comment. Pwede kayong mag-message kung halimbawa may gusto kayong malaman. At open naman tayo sa discussions. Lalong-lalo na if halimbawa yung passionate ka about sa furniture or ng linya mo sa trabaho ngayon is nasa furniture industry ka at medyo struggling ka. Alam naman natin na minsan may mga baguhan lang sa trabaho sa furniture dahil nga alam naman natin na kailangan natin ng trabaho talaga. Lalong-lalo na pag halimbawa yung natapos nating kurso tulad ng sa natapos ko yung architectural drafting. So hindi naman talaga tayo makakapasok agad sa furniture sa architectural firm dahil nga may mga architectures graduate din na nahihirapan din magsimula ng career nila. So medyo pahirapan din makapasok ng trabaho. Kaya minsan tinatry natin na makahanap ng trabaho sa ibang industry para makakaroon ng ng trabaho at makasuporta sa mga pamilya. So, yun lang naman ang purpose ng pagtatrabaho natin, makasuporta tayo lalo na pag may pamilya na tayo. Yan. Yan lang guys. Yan. So, hindi ko na lang muna i-detalye ito. Mga sa next siguro na mga natin, itatry ko na magkaroon tayo ng sketch na detail talaga. Sa ngayon, pinapakita ko lang sa inyo yung process o initial sketch. So, mas komportable nga pala ako mag-sketch sa ballpen na. Nagamit yung ballpen kasi medyo matagal-tagal na din gumagawa ng sketch. At dati, lapis din yung ginagamit ko. Kaso lang medyo mas
matagal yung feel ko, para sa akin lang, nafi-feel ko na medyo matagal ang development o mas medyo matagal kong nakikita yung progress ng sketch ko pag lapis, kasi nga medyo hindi ganun ka yung mga lines na makikita ko. Kaya ngayon naging komportable na ako sa ballpen, at minsan tinatapos ko sa itong liner pen. Yan, tulad nito, ito liner pen, Korean brand yata to, Monami. So Monami baka naman. Yan, sa mga next na videos natin, natin kung paano natin render ito, ang sketch natin, using different mediums. So dati nagsimula ako sa watercolor na medium. Naalala ko doon sa nung nagtatrabaho pa ako sa Cebu. So yung scope of work ko dati is naging assistant ako sa designer namin doon sa company. So ang ginagawa ko, ang ginagawa niya, i-layout niya yung sketch, tapos ako naman ang final ng lines na tulad ng ganito, tapos i-render ko siya sa watercolor. So yun ang mga naging trabaho natin dati. Hindi naman tayo nagsimula agad sa pagiging isang designer, saka hindi din naman tayo famous na designer din. Lang, wannabe one of these days. Ayan. So ayan, later on din naman sa mga susunod na natin, siguro ma-discuss din natin kung anong mga pwedeng mga possibilities na maitutulong ng AI sa pagdi-design. Siguro alam niyo naman kung gaano kalakas ang AI ngayon in terms of developing the designs, lalo na sa pagki-create ng mga images at visual. So may mga AI na din na gumagawa ng visual concept galing sa mga sketches. So ayun lang guys, sana nagustuhan niyo yung natin, yung topic natin ngayon tungkol sa technique na ginagamit ko sa pag-sketch ng concept ko ng mga furnitures. So ayan, hanggang sa susunod.